Hi, good morning po. Good morning, ma'am. The NBI recently arrested 2 Chinese spies and 3 Filipinos for spying on Malacanang Palace. How is the palace responding to this? Can we expect the palace to double security following these threats? Yes, of course, nakakaalarma po talaga yung balita na yan. At magpagpupursigihin pa po natin at paiigtingin po natin ang ating puwersa para po masugpo ang mga sinasabi at napagbibintangang spies. At kailangan po talaga na mas maigting ang pagsisiguridad or ang seguridad ng ating palasyo at of course ng Pangulo. Following this development, does the president have a decision on the citizenship of Li Duanwang, the Chinese national who's vying for a Filipino citizenship? Yes, kung matatandaan natin, itong si Li Duanwang, siya yung Chinese citizen na nagkaroon ng proposed bill na nag-grant or na-approve ng Senado at ng House para siya ay mabigyan ng at mag-grant ang kanyang naturalization or mabigyan ng certificate of naturalization. Okay, meron tumutol dito si Senator Risa Hontiveros because meron di umanong red flag dahil sa link sa Pogo. Sa ngayon po ay hinihintay po natin ang enrolled bill at ang Pangulo po ay pag-aaralang mabuti ang nasabing enrolled bill at hintayin po natin kung ano magiging desisyon niya. At pangako po ng ng Pangulo ay aaralin po ito mabuti bago po ito mapirmahan o kung ito man ay mabivito. So hintayin po natin ang kanyang aksyon. Speaking of Senator Risa Hontiveros, she expressed alarm recently over the resurgence of POGOs almost 2 months after the ban on POGOs took effect. Sabi niya na reinvent lang daw itong mga POGOs na to into other scam operations. Ano po ang ginagawa ng palasyo tungkol dito? Makikipag-ugnayan po tayo sa ating mga ahensya na dapat na tumugis kung meron pa pong mga POGOs dito na siyang nagtatrabaho, nag-ooperate ng walang lisensya. Obligasyon po ng gobyerno na tugisin ang mga ito dahil sila po ay illegal. Makakaasa po kayo ng mabilisang action dito. And also, ma'am, she also pointed on the resurgence ng mga text scam messages na patuloy pa rin daw po after the ban on POGOs. Ano po yung gagawin din natin dito? Maliban po siguro sa magiging aksyon ng palasyo at ng gobyerno, magiging pagpupursigihin po rin natin na maiayos yung batas patungkol dito. Dahil sa ngayon po, yung batas patungkol sa SIM card registration, ito po ay isang dahilan kung bakit nagkakaroon pa po ng ganitong klaseng mga text scams. Dapat po ito ay masuri muli para po maging epektibo ang batas na ito. Last na lang, ma'am. Si Senator Risa kasi she was pointing on several loopholes dun sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Anong particular yung EO 74? SIM card. Yung SIM card. Okay, SIM card. Yun nga po, kahit noon pa po, sinasabi natin ay mukhang meron po talagang loopholes. Ang nasabi, maski na po yung batas, sinabi nga po, ang pagre-register dito ay maaaring gawing online at ito ang naging sanhi ng problema kung bakit hindi naging maayos ang pagre-rehistro at patuloy pa rin po ang mga pagre-rehistro kahit po sinabi nila yung mga tao ay kahit mga monkeys ay nakakapagrehistro. So ito po ay talagang kung tutusin na ipaglapastangan sa batas natin. Pero mas maganda po talaga na pag-usapang mabuti paano maaayos ang batas na ito. Pogo ba? So, She was talking about yung particular provision dun sa EO that excludes online games of chance conducted in PAGCOR-operated casinos, yung mga licensed casinos, and junket agreements. Dahil po ngayon ay nagkakaroon po ng problema ayon sa balita, pag-iigtingin po natin at pag-aaralin pa po nating mabuti kung ano pa ang dapat gawin. Katulad po ng aking sinabi, mabilisan pong aksyon ito dahil hindi po talaga dapat nananatili rito ang mga illegal na operasyon ng POGO. Ace Romero, Philippine Star. So Yusek, follow up lang doon. So will Malacanang push for amendments to the law on POGO and the law on the SIM card registration given those problems that you mentioned earlier?
We have not yet talked about that, but as a lawyer, kailangan po talaga na magkaroon ng amyenda, especially doon sa SIM card registration. Kailangan po na ang pag-register dito, katulad po kapag kayo kumukuha ng driver's license, personal po kayong pumupunta. Kahit pag pumunta po kayo at kumuha po ng NBI clearance, pumupunta po kayo ng personal. Kakayanin po natin ito, marehistro ng tama ang mga SIM cards natin para maiwasan po yung mga ganitong klaseng scams na kahit na lang sino, bumibili na lang ng SIM card, may bayad, bumibili sa iba, binebenta ang kanilang identity. Mahihirapan po tayong sugpuin ng krimen kapag ka po gano'n na nangyari. So it's accurate to say that Malacanang is open to amendments to both the laws on SIM card registration and POGOs. Kung yan po ang makakabuti sa interes ng taong bayan, gagawin po natin at kami po ay magiging tulay din po para po ito ay masiayos, ano yun? Masawata at maayos.